Maulan pa rin ngunit hindi mapipigilan ang pagdugsa ng mga tao rito sa Recto Gym sa bayan ng Ibaan. Isang medical dental mission din kasi ang kasalukuyang ginagawa rito na hatid pa rin ni Governor Vilma Santos Recto. Kompleto ang mga opisyal ng bayan ng Ibaan sa pangunguna ni Mayor Danny Torreja na maaga pa lamang ay nakaantabay na sa pagdating ng gobernadora. Full force pa rin ang Provincial Health Office sa pangunguna ni Dr. Rose Ozaita. Ganon din ay nakasama nila ang bapang mga doctors and volunteer dentists mula sa Ibaan at mula sa Armed Forces of the Philippines. Dumating din nung araw na iyon sina Bukal Kaloy Bolelia at Bukal Mabel Vortusio ng ika-4 na distrito ng lalawigan. Di nagtagal at dumating na rin si Governor Vilma Santos Recto na agad sinalubong ni Mayor Danny. Parang nabuhay ng dugo at gumaling na agad sa kanilang karamdaman ang mga tao doon nang makita sa entablado si Governor Vilma Santos Recto. Tunay nga na may himala. Sa kanyang mensahe, ibang bayan as much as possible every week. Nasa ganun po kasi sa medical mission, lahat ng papacheck up libre. Pati yung gamot na kakailanganin, libre. At ganun din po, iniiwan namin, mag-iiwan kami sa lahat ng barangay dito ng mga gamot na kakailanganin po ninyo. Sa inyo pong lahat, pagpalain nawa tayo ng Panginoon Diyos. wala pa rin tigil ang pikturan pagkatapos ng programa. At gaya ng dati, sinigurado ni Governor na makausap ang kanyang mga kapitan sa bayan na iyon. Matapos nga ang pagbisita sa bayan ng Ibaan, agad naman kaming nagtungo sa barangay Banay-Banay sa lungsod ng Lipa. Maulan at hindi naman namin inakala na medyo maputik pala ang aming daraanan. Montessori Center ang nakatakdang puntahan at kasinayaan nung hapon ding iyon. Bagaman hindi maganda ang panahon, all smile pa rin ang gobernadora. Nagsimula na nga ang blessing at excited ang lahat doon. Kasama kasi nila ang kanilang idolo. Pagkatapos nito ay inikot niya ang kabuuan ng silid. Kinausap ang PTA at inalam ang iba pa nilang kakulangan. Masaya rin namang nakipag-usap at nagmistulang guro si Governor sa mga Montessori students, kasama si Vice Governor Mark Leviste. August 8. Sa araw na ito ay isang bayan naman sa ikatlong distrito ng Batangas ang nakatakdang puntahan at bisitahin ng ating butihing gobernador, ang bayan ng Laurel. Sa aming ang pagdating ay puno na ang municipal gym ng Laurel na sa aming unang tingin, inakala namin na araw iyon ng mga senior citizens. Karamihan kasi ay medyo may edad na. Nakaschedule pala silang tumanggap ng assistance mula sa 4Ps o ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program. At may 500 piso rin na ibinibigay si Mayor Amo sa bawat senior citizens na nagba-birthday noon. At syempre, mula naman kay Governor Vilma Santos Recto ay nakahanda siyang magbigay ng 50,000 pesos para sa samahan ng mga senior citizens sa bayan ng Laurel. At habang naghihintay sila sa pagdating ni Governor, eto at inaliw muna sila ng mga batikang VSR singers. Settle down, that you found a girl and you At nang makita na ang puting bus, hindi magkaintindihan ng mga tao. Tuwang-tuwa nang makita si Governor. At si Governor naman, masayang kinumusta ang mga naroon. Binanggit po sa ating kanina ni Karen na meron yata mga pangangailangang ibang gamit dyan. Tama po ba? At ako naman ay talagang tinutukan na. Kaya mamaya po, Karen, pag-usapan natin kung ano man hong gamit ang pwede kong maibigay dyan para magamit nyo ng maayos sa ating pong organization ng senior citizen. Nandito lang gamit nyo na po ng tama. Okay po ba? Ganun pa man, kung hindi man po ako nakapunta ng foundation day, humingi po ako ng pamanhin, pero at least, andito po ako sa inyong harapan ngayon at hindi ko po pinigo ang bayan po ng Laurel. Samantala, sa Laurel pa rin, mula sa municipal gym ay nagtungo kami sa barangay Buso-Buso, isa sa pinakamataas na barangay sa Laurel. 50 taon na palang walang sariling pinagkukunan ng tubig ang barangay na ito.
Saksi ang mga magkakabarangay sa Buso-Buso sa blessing ng kanilang water system na ipinagkaloob sa kanila ni Governor V, kasama sina Vice Governor Mark Leviste, Board Member Debs Balba at Board Member Fred Corona. At ngayon lamang, sa termino ni Mayor James Amo at Governor V, nagkaroon ng katuparan ang matagal nang inaasam ng mga taga roon. Ang tubig na maiinom at magagamit araw-araw. Napakaganda ang biyayang pinatulog namin. At kami ay pinagkalooban namin ito. Kami matanda, hindi na ako maniwala na kami magkakaroon pa ng ganito. Ay hindi nagkakaroon ng ganyan. Ay ngayon, naniwala ako na meron pa lang magkakaloob sa amin na magpagparang kamay. Marami po salamat. Isang napakahalagang bagay na naging biyaya sa amin at proyekto ng ating mahal na ina ng lalawigan, ang Gobernadora Vilma Santos Recto. Kung ay lumaki dito na kami, yung pinagkukunan namin ng tubig ay halos 2 oras po bago kami makainom. Na dito po ay makakaasa ng kanilang mga inumin at makakapaligo na ho sila ng araw-araw. Maraming salamat po. At mula sa lugar na iyon, muli kaming bumalik sa munisipyo ng Laurel upang doon ay mag-opisina naman si Governor. Sa isang tanggapan doon ay nagkaroon siya ng assessment meeting sa mga miyembro ng PDR-RMC. At ang pagpupulong din naman sa mga kapitan ng barangay. Umaga naman ng August 10. Kami po ngayon ay nasa bayan ng Talisay, ang tinaguriang gateway to Taal Volcano. May 21 barangay ang bayang ito. Mula po sa poblasyon, 30 to 45 minutes ang pagbiyahe papuntang Taal Volcano mismo. Sa parting ito rin po ng Talisay ay may 2 barangay na nasa paanan ng Bulkang Taal, ang Barangay Tabla at Barangay San Isidro. Sakop din ng Talisay ang Daang Kastila na isa sa mga trails papuntang Taal Crater. Kami po ay magtutungo ngayon sa Municipal Gym kung saan ay may nakahandang programa ang DepEd Talisay at ang munisipyo sa pagbisita ni Governor Vilma Santos Recto. Dito sa Talisay Municipal Gym, ginanap ang maikling programa. Pagdating pa lamang ni Governor Vilma Santos Recto ay bakas na ang excitement sa mukha ng mga naroroon. Inantabayanan din ang mensahe ng gobernadora nung araw na iyon. Alam niyo, ang maganda po dito, napansin ko, sa 3rd District, ang mga mayors dito ay nagtutulungan. Tama po, ang mga mayors ay laging nagkikita-kita. Mamay, binabanggit ko po ang mga proyektong ito. Ito ho ay para gusto ko alam ng Talisay. Ito ho ay binabanggit ko, hindi ho para tanawin ninyong utang sa loob. Dahil hindi ho ito para tanawin ang utang na loob, dahil ang pondong ginagamit sa mga proyektong ito ay hindi po galing sa aking pulsa. Ang pondong ginagamit sa mga proyektong ito ay galing po sa buwis ng tao na nilalagay lamang po namin sa programa at ibinabalik namin sa pangangailangan ng mga Batanggenyong naniwala sa amin pong administrasyon. Matapos nito ay agad na ibinigay ni Governor Vilma Santos Recto ang mga upuan at lamesa para sa mga daycare centers doon. At agad din namang nagtungo ang gobernadora sa Venancia Trinidad Senior Memorial School para sa blessing nito. At kagaya ng dati, pansamantalang ginamit ni Governor ang conference room ng munisipyo upang doon ay makausap ang mga kapitan ng barangay. At ang mayor's office naman para sa meeting niya sa kanyang mga department heads. Sa 3rd floor naman ng munisipyo ay naghihintay ang executive committee ng Taal Lake Fluvial Procession. Salamat po. Alam niyo po kung gano'n kayo ka-excited. Excited din ako. Kasi unang-una po ay pinag-uusapan natin ang Taal. At palagay ko'y alam niyo naman ang passion ko sa Taal.
Ang Marian Regatta Fluvial Procession for Peace, Family and Life ang kauna-unahang prosesyon sa lawa ng Taal na pagsasama-samahan ng 12 bayan na nakapaligid dito. At ito ay nakatakdang gawin sa September 8 at inaasahan ang pagdagsa ng maraming turista upang ito ay masaksihan. At ito ay ilan lamang sa mga naging activities ni Governor Vilma Santos Recto noong nakaraang linggo.